Samantala, nabigyan ng red at yellow tag notices ang ilang private establishment sa Davao City. Ito'y matapos ang isinagawang assessment sa epekto ng malakas na lindol sa lungsod noong nakaraang linggo. Si JC Aliponga ng PTV Davao sa sentro ng balita. Dahil sa naranasan na magnitude 7.4 na lindol sa Davao City, noong October 10, nagsagawa ang Office of the City Building Officials ng Davao City ng rapid visual inspection sa mga pribadong establishmento sa syudad. Natukoy ang ilang gusali na nasira. Sa higit 30 na gusali na inspeksyon, 8 ang nabigyan ng red o unsafe at yellow tag notice na for restricted use. 4 sa mga red tag establishments ay ang isang pribadong kolehiyo sa Matina, isang hotel sa CM Recto Street, isang residential building sa Magallanes at isang BPO company na nasa loob ng mall sa Icolan, Davao City. Natukoy sa inspeksyon ng Okbo na nasira ang foundation at pader, bumagsak ang ceiling at mga nahulog na debris mula sa establishmentong ito. Kaya hindi muna ligtas tirhan o gamitin ang mga ito. Red tag, definitely, ang but pasabot ana, panghawa mo diha, ayaw mo pagpuyo, dili na siya safe. No? For whatever reason, it can be manggod nga ang structure niya mismo, ang poste, ang column, weak. It can also be na weak ang mga walls. Kaya ka na mga walls po, weak na, madasmagan, maigo ka na sa ulo, patay mambog ka. Samantala, 4 na establishmento naman ang nabigyan ng yellow tag, kabilang ang Building A, B at C sa isang mall sa Quimpo Boulevard, parking building sa isang mall sa Bahada, isang residential condominium building sa CM Recto Street at isa pang residential building sa Bahada. Bawal munang gamitin ang mga establishmentong nabigyan ng yellow tag habang inaayos ang mga nasira. Help and assist in the name of public safety. Nagatabang ta, naga-assist ta, labi na dito sa mga makita nato na obvious yun kaayo nga na problema, naga-step in ta, and then we help by issuing notices, and we help by pressuring the katong owners and the engineers in charge para ilang i-repair ang structures. Samantala, ayon naman sa DepEd 11, ang pagpapatupad ng face-to-face classes sa mga lugar na naapektuhan ng lindol ay nakadepende pa rin sa desisyon ng local government unit at principal na mga paaralan batay sa kanilang assessment. Lalo na sa Davao Region, maraming classroom na ang may matinding pinsala. Ayon sa datos ng DepEd 11, mula na nangyari ang magnitude 7.4 na lindol hanggang ngayon, 918 classrooms na ang nasira. Pinakamaraming nasirang classrooms ang sa Davao Oriental, na siyang epicenter ng malakas na lindol na may 316 na classrooms ang nasira. 186 na classroom naman sa Davao del Sur. 178 classrooms naman ang sa Davao de Oro, 100 classrooms naman ang sa Davao City, 76 classrooms naman ang sa Mate City, 35 classrooms naman ang sa Island Garden City of Samal, 25 classrooms naman ang sa Davao Occidental at 2 classrooms sa Tagum City ang nasira. Ayon sa DepEd 11 na hindi na pwedeng gamitin ang mga classrooms dahil sa sunod-sunod na lindol. Pero siniguro ng ahensya na masiguro ang pagpapatuloy pa rin ng pag-aaral ng mga estudyante sa Region 11. And so therefore we will employ other schemes like magtukod bata og temporary learning space. Kung ang eskwelahan na apay buildable ground for temporary learning spaces, kina mga tents na to nga ginagamit, or we'll go shifting. Dagdag pa ng DepEd 11, posibleng madagdagan pa ang bilang ng mga nasirang classrooms sa Davao Region. Dahil sa mga aftershocks, patuloy pa rin ang isinasagawang assessment sa mga schools ng DepEd 11. JC Aliponga para sa Pangbansang TV sa Bagong Pilipinas.